Welcome to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, itago nyo na lang po ako sa pangalang Clarice. I've been in a live-in situation for 14 years now and counting. Ang partner ko po, itago na lang natin sa pangalang Willie. Mama Colleen, nagsimula ang lahat sa isang party ng common friend namin. Single ako noon, ganun din naman siya. Sakto lang na kapapahinga lang ng puso ko mula sa pagkakabigo sa pag-ibig. Nung una siyang nag-attempt na ligawan ako, binasted ko siya. Hindi naman dahil sa hindi ko siya trip. Ayaw ko lang siyang maging rebound at pinangako ko kasi sa sarili ko noon na kung magjojowa uli ako, yung handa na ako, yung magaling na ang puso ko. 1 year ang nakalipas simula nang binasted ko siya. Muli pong nag-cruise ang aming landas. Single pa rin naman ako. Single pa rin naman siya. Nakakatawa kasi naging mocking joke between sa amin yung pagbasted ko sa kanya. Alam ko na naging masakit yon for him. Pero nakakatuwa na tinatawanan na lang namin yun ngayon makalipas nga ang 1 taon. Hanggang sa nagbiro siya. Oh, kung liligawan ba kita, baka naman bastedin mo na naman ako. Sagot ko, seryoso ka ba talaga? Ang sabi niya, etong mukhang to, hindi ba mukhang nagseseryoso? Sabay nagtawanan na kaming dalawa. Hindi nga kalaunan, dumating na ang araw na sinagot ko na siya. How will I know kung magwo-work ba talaga ang relasyon namin kung hindi ko susubukan? Yes, I was traumatized by my past. Pero baka panahon na nga para buksan muli ang puso ko sa pagmamahal. Fast forward tayo, Mama Colleen. Sa 3 years po ng aming relasyon nang napagdesisyon na naming magsama na. Siyempre, pangarap ko naman ang makasal muna bago kami magsama na dalawa. Yun din ang gusto ng magulang ko sa akin. Pero nandun lang kami sa realidad na talagang hindi pa kaya. Mag-iipon muna kaming dalawa. Habang magkalayo kasi kami ng lugar, mas nagiging magastos ito para sa amin. Since lagi na naman namin gustong kasama ang isa't isa, pinili na lang namin ang setup na magkasama na sa iisang bubong. Practical, kumbaga. Fast forward naman to 14 years now. Everything was so perfect. Yes, sa loob ng mga taon na yon, tinatanong ko siya palagi kung kailan na ba kami magpapakasal. Dumating na nga ako sa puntong ayoko na ako na ang nagtatanong. Sabi ko, aantayin ko na lang na siya naman ang magkusa na pag-usapan ito. Dahil parang ang baba na ng tingin ko sa sarili ko na ako yung babae, ako pa yung tanong ng tanong. Mga magulang ko rin kasi nagtatanong na kung kailan na ba kami magpapakasal. Sabi ko nga, ako nga na nasa relasyon, hindi ko rin alam. Pagod na rin ako makipagtalo, kaya pinili ko na lang ang manahimik. Mag-antay kung kailan niya bibitawan ang salitang, "Will you marry me?" 14 years, no clear plans. Yun ang malinaw sa akin ngayon. Hanggang isang araw, lahat ng kalabuan, lahat ng tanong ay nasagot nang madiskubre kong may inuuwi ang iba si Willie. Ibang apartment, ibang babae. Oh no! Mama Colleen, sadyang walang singkreto na hindi ata talaga mabubunyag. May nagparating sa akin na isang concerned citizen na nagsumbong na mga kalokohan po ni Willie.
Isang araw sinundan ko siya ng palihim ng sabi niya na may outing daw sila ng mga katrabaho niya. Mga 4 na araw daw siyang hindi makakauwi. At sa pagsunod ko nga, isang apartment ang diniretsuhan niya. At kitang-kita ko yung pagsalubong ng babae niya, nasabik na niyakap siya. Naglalaro sa utak ko kung susugod ba ako? Pero sabi ng puso ko, huwag. Sabi ng puso ko, pigilan ko. Kaya umuwi ako, nagantay ako sa pag-uwi niya. And after 4 days nga, doon ko na siya kinumpronta na kung kailan pa. And yes, they've been together for 1 year now. 14 na taon ipinagpalit niya sa 1 taon. 1 taon na pala akong tanga. Ang galing niya. Wala akong nagawa kundi umiyak na lang. I asked him why. Sabi niya, kumukuha lang talaga siya ng tiyempo na sabihin na sa akin ang totoo. Sabi ko, itinira mo na ang babae mo sa apartment? 1 taon na? Anong tiyempo pa ang gusto mo? Oh, no! Naguguluhan din daw kasi siya. Naglalaro sa utak niya na mahal naman niya raw ako. Pero mahal niya na rin ang bago niya. Ang sakit, Mama Colleen. Kaya sabi ko, ilalaban ko pa ba to? O isusuko ko na? Kasi 14 years na ako nag-aabang na pakasalan niya. And then it seems na wala naman pala siyang plano. Dahil habang nagpaplano ako, may nilalandi na siyang iba. Kaya ang ginawa ko, ako na ang tumuldok sa matagal na niyang paghihirap. Galing, no? Siya pa ang nahirapan. Eh di wow. So ako na lang. Ako na lang ang magpaparaya. Ako na lang ang susuko. Ako na lang. Masakit, Mama Colleen, kasi ang tagal na naming nagsasama eh. Gustong-gusto ko siyang ilaban. On the other hand, wala naman akong laban dahil hindi naman kami kasal. Pinagmukha niya na rin naman akong tanga sa loob ng 1 taon. So tama na. Nandidiri na rin ako na habang sumasawsaw siya sa akin, may sinasawsawan pa pala siyang iba. Oh, no! I need to let go. Yun ang naglalaro talaga sa utak ko. Ibinuhos ko ang lahat sa kanya. Maybe, it's time na ako naman muna. Maybe kaya nadiskubre ko na dahil it's a sign na kailangan ko nang kumawala sa kanya. This is the longest sign na matagal ko nang hinahangad na finally na ibigay sa akin. Sa totoo lang, I don't know how to get rid of this pain. Hindi ko alam kailan, paano, pero ang mahalaga, matapos ng lahat ng pain na nararanasan ko, matapos ang lahat ng katanungan na walang kasagutan noon, at least malinaw na ngayon. At sa mga pain na nararanasan ko, nandiyan ang pamilya ko para alalayan ako. Nakakabaliw. Pero sabi nga, there is no other way but to choose to let go so that I can finally move on. Pipiliin kong mag-move on. Pipilitin kong bumangon. Ako na muna. Sarili ko naman muna. Muli ako si Clarice, and this is my story. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Mama Colleen. Real talk. Real talk. Real talk. Real talk, there is no easy way of letting go, sabi nga ni Maring Jonah. O diba? Sabi nga niya, there is no easy way of letting go, pero wala eh. Kahit saan ka sumuot, kahit anong daan ang iyong tahakin, shortcut, long cut, 'di ba?
there's no other way but to go out. 'Di ba? Makakalabas at makakalabas ka sa sitwasyon mo ngayon. Pero kanya-kanya lang tayo ng proseso on letting go. Kanya-kanya lang din talaga tayo on moving on. May mga tao na katulad ni Madam Jam na i-expose niya yung kalokohan na ginawa ng kanyang partner, 'di ba? Yun yung way niya of coping doon sa pain, sa sakit na naranasan niya dahil sa panloloko sa kanya. Meron naman na Rico Blanco lang, ganyan, na tahimik lang siya. Kumbaga, bahala na si karma ang gumante. Kanya-kanya tayo ng paraan kung paano mag-let go. Pero ang akin lang, bago tayo gumawa ng actions, let's always pray na tama ba yung gagawin ko? Halimbawang i-expose ko ang lahat ng ito, magiging okay ba talaga ako? But again lahat ng paraan, wag lang yung illegal, wag lang yung may matay dyan, wag gano'n diba? Yung paraan ng pag-move on mo, diba? Lahat naman valid kasi masakit yun eh. Pero kung paano mo siya gagawin, yun lang yung kailangan mo talagang ipagdasal. I-pray over kung dapat ba? Will you ever get the peace of mind na hinahanap mo kung pipiliin mo yung option A o option B? Taking revenge to someone, talaga bang yan ang sasagot para mawala yung sakit na naidulot ng loko-loko mong jowa? Diba? Minsan sabi nga yung pananahimik natin, minsan mas binibless daw tayo, diba? Yung pananahimik natin, minsan parang kahit wala tayong ginagawa, yung karma ang may ginagawa para sa atin. So, yun lang. Walang easy way. Kanya-kanya tayo ng coping mechanism. Ang daming nangyayari, di ba? Pero, one thing is for sure, you will definitely get over sa kung ano man yung sakit na naidulot ng iyong past. Walang shortcut. May mga panahon na bigla ka na lang iiyak. May mga panahon na bigla ka na lang aatakihin ng depression. May mga taon na questionin mo yung worth mo. Ano yung nagawa ako? Bakit ako nagawang lokohin? Na minsan I would like to remind you na minsan hindi natin kasalanan yun eh. Kapag yung tao talaga malandi. Diba? Kapag ang tao talaga mapaghanap, hindi kontento sa'yo. Diba? Kahit ginawa mo naman ng lahat, ganun talaga, aalis at aalis yan. Somehow kasi sasabihin ng mga tao nakapaligid sa inyo, baka naman kasi ganito ka. Kumbaga victim blaming, kumbaga ibibigay yung burden sa'yo. Na ang sakit-sakit na nga, ang bigat-bigat na nga na nararamdaman mo, ikaw na nga yung niloko, sabay ikaw pa yung parang may kasalanan. Diba? May mga gano'n na parang i-reverse psychology ka, may mga tao na ikaw pa yung i-blame. Ayan, kaya kasi ng lalaki o ng babae, yung jowa mo, kasi ganito ka, ganyan ka. Diba? Ako, naniniwala pa rin ako na pwede namang maayos yung problema within the relationship. Basta maging real lang kayo sa isa't isa. Ngayon ko talagang hindi mo na mahal ang taong kasama mo ngayon, i-real talk mo na rin o hiwalay na tayo. Hindi yung pinagsasabay mo pa dahil takot ka sa judgment? Takot ka na gusto mo ikaw yung parang hihiwalayan, yung mga ganon, diba? It's not you, it's me. Kung hiwalay na yung tingin mo na nakikita mo sa partner mo, go, hiwalayan mo na. Kasi mas masakit yun eh, na habang magkasama tayo, nakikipaglandian ka sa iba. At mas masakit pa sa letter sender natin, habang nasa iisang bubong tayo, may ibinububong ka na rin na pala na iba. Yun yung mas masakit dun eh. Habang nag-aantay siya na pakakasalan mo siya, umaasa siya na someday ikakasal kayo, may pinapangakuan ka na pala ng kasal sa iba. So, yun lang. Alright? So, for you, Clarice, I want to assure you na makaka-get over ka. Matagal, hindi overnight, walang shortcut, mahaba ang proseso, but always pray na lahat ng ito ay matatapos din. Just continue doon sa mga circle mo na nagke-care para sa'yo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa kwarto. Hanggat maaari, mingle with them. Let them know if you're not okay.
Kasi isa yung paraan para maka-let go ka at maka-move on. Ang true love naman, hindi lang naman sa karelasyon eh. Minsan yung unconditional na love na hinahanap natin, minsan mapupulot din natin sa mga taong nakapaligid sa atin. So yun lang, mahigpit na yakap, Clarice. Matatapos din to, ano man yung sakit na iyong nararamdaman. Just continue praying and have faith. Everything will be okay. 91.7